So dito tayo. Ayan na nga. Oh. Galit ang mga tao, isang taon na silang galit. Hindi huhupayang yung galit hanggang hindi mabalik dito sa Pilipinas si dating Pangulong Duterte, at totoo naman ho yan. Totoo yan. Sa totoo nga lang ha, kung may kakayanan lang yung mga Pilipino na para paalisin si Marcos Jr. bilang presidente ng Pilipinas. Although may kakayanan naman. Kaso nga lang nagkakaroon pa kasi ng wala pang talagang nag-uumpisa na para himukin ng lahat, para tangina itong si Marcos na to ay palayasin na dyan sa Malacanang dahil sa ginawa niya kay Pangulong Duterte. So kung sa galit, mas lalo na ho ngayon, sobrang galit na galit. Kung nagalit ang mga Pilipino sa ginawa kay Pangulong Duterte ni Marcos Jr., putang ina, mas galit na galit ang mga Pilipino ho ngayon. Dahil alam nyo kung bakit. Putang ina, tingnan nyo yung bilihin ngayon. Tingnan nyo yung nangyayari. Yung witness, ginagawang kriminal. Yung mga naglalahad ng ebidensya mapatungkol sa nakawan, ginagawang kriminal. Diba? Ngayon, yung pataas ang bilihin dito sa Pilipinas, walang ginagawa yung presidente. Yung mga OFW na ipit sa gera, walang ginagawa ang presidente. Nakanganga lang. Tulo ang sipon. Diba? So talagang galit na galit ang mga Pilipino. Oh. Sinasabing warrant of arrest mula sa ICC laban kay PRRD hanggang ngayon hindi pa nakikita. Utangin na mo, Tore, hype ka. Hayop talaga. Hayop talaga no? Utangin na, ilang taon na to hanggang ngayon hindi mo pa rin mapakita to, Tore. Nagkakalkal ka na ng kanal, hindi mo pa rin mailabas to. Sana general ka pa dito, oh. Ay, hindi pala. Ano ba to? 2-star? 2-star siya dito, di ba? Oh, or magdo 2-star pa lang. Oh, magdo 2-star ka pa lang dito, General Torre, oh. Oh, medyo mapusyaw ka pa. Ngayon, nasa MMDA ka na, kaya medyo mas lalo kang naging kutis uling. Di ba? Oh. Tangina, no? Isang taon nang nandun si Pangulong Duterte sa dahig pero walang maipakitang warrant of arrest. Tangina, grabe talaga. Nakakatawa talaga tong administrasyon na to. Diba? Ganyan kawalang iya sila. Oh. Oh, si Pangulong Duterte din unang naglabas ng Bicam report na merong mga blanco. Diba? O yung mapatungkol sa 241 billion illegal insertion ni Martin Romualdez, diba? Wala na rin ngayon. Hindi na rin napag-uusapan. Ang dami nang nakaligtaan ng mga Pilipino, sa totoo lang. Sa totoo lang, ang dami nang nakaligtaan. Wala na yung sa GSIS, SSS, lottery, sa Maharlika Funds, sa 500 billion flood control, 241 billion kay Romualdez, wala na rin. Yung kay Tantuco, di ba? Wala na rin. Marami nang wala. Ang paulit-ulit lang natin napapanood, impeachment, AJK, war on drugs, kay Pangulong Duterte, kay Duterte doon, kay Duterte dyan, kay Duterte dito, at magpakailanman. Tanginang yan. Wala na, puro gano'n na lang. Hoy, Tore, labas mo na yung warrant of arrest kay Pangulong Duterte, ha? Baka maunahan pa yung pag-uwi dito. Tapos nung nangyari, nakauwi na lahat-lahat si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Hanggang ngayon, wala pa rin warrant of arrest. Tangina itong mga hayat na to. Ito sabi ni BP Saraw. Wala tayong nakikitang ginawa ng administrasyon ang banta ng gera. Narinig na natin yan noong 2022 pa. Noong 2022 pa lang dapat naghahanda na ang pamahalaan na ito. Totoo naman yun.
'Diba? Kasi presidente kaya alam mo lahat 'yan. Hindi yung asikasuhin mo lang yung mga OFW kung kailang gera na. Tapos idadahilan mo sa amin na walang eroplano, hindi pwede doon, pasundo ng 'di ba? So nakakagago eh. Sobrang nakakagago yung ganun. Dapat nga nung 2025 pa lang ginawa mo na, wala pang o sasabihin na naman ng mga tanso vlogger diyan, bakit manghuhula ba si Marcos? Ulol, matagal nang may badya na magkakagera dyan sa Iran tsaka Israel na yan. Bakit hindi nyo inaaksyonan ng presidente nyo? O talagang walang pakialam ang presidente nyo? Yun yung totoo dyan. O eto. Ang mga masterminds at nag-group effort para kidnapin si PRRD patungong dahig. Yan tandaan nyo yung mga pagmumukhang yan tandaan nyo yung mga pagmumukhang yan magkapatid na Remulla, Marcos Jr., Tidoro, General Uling, General Torre. Eto, di ko kilala tong hype Hindi ko kilala siya. Pero dinawit ata siya sa di ba? Doon sa 18, dawit siya at doon sa nilahad ng 18 Marines, di ba? Yan, eto. Hindi ko kilala yan eh. So tandaan niyo yung mga pagmumukhang ng mga yan Retired General na umano'y nag-recruit ng security aides para kay Ko tukoy na ng NBI. Wala kami pakialam kung sino man ang nag-recruit sa 18 Marine. Ang sinasabi namin dito, imbestigahan nyo kung totoo o hindi yung sinasabi ng 18 Marines. Putay na saan nyo kami dinadala eh. Kaysa tukoy na ninyo kung sino yung nag-recruit, sino nagbuo. Wala kaming pakialam doon. Kahit pa si Ama, ano ba yun? Yung sa Encantadia. Kahit sa Encantadia pa nanggaling yung nagbuo sa 18 Marines na yan, wala kaming pakialam. At kung ano man ang mga kaso or personal na buhay ng 18 Marines na yan, wala kaming pakialam. Ang pakialam natin dito, kung totoo ba o hindi, yung mga inilahad nila mapatungkol sa mali-malitang pera. Yun. Wala kaming pakialam sa mga retired general yung nag-recruit niyan, baklang general yung nag-recruit niyan. Kung may sungay ba, may buntot, humihinga ba, kung ano-ano na lang, wala kaming pakialam dun. Ang gusto ng bawat Pilipino, imbestigahan sa Blue Ribbon Committee. Dinggin ng Blue Ribbon, dinggin ng Senado, pag-usapan ng Senado ang mapatungkol sa mga inilahad ng 18 Marines. Yun. Period. Yun lang yun. Wala na kami ibang gustong Wala na kaming gustong ibang dyan. Wala kaming pakialam kung tukoy na ng NBI yung retired Marine na yan, edi tukoy na. Ang gusto namin maimbestigahan yung sinasabi ng 18 Marine. Diba? Putay na tinuturo nyo si Saldico na mastermind ng lahat ng ito. Tapos yung mga kasamahan ni Saldico, hindi nyo pinapaliwanaan. Gago lang, no? Ang galing. Ang galing nyo man loko eh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw.
takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang